Nagkakaroon na po ng linaw kung eto bang si Secretary Cabral ay nagpatiwakal, kung eto ba ay sadyang or may foul play ba na nangyari, pinaslang ba ito, pinatahimik ito. Sa tingin ko, sa mga nakikita nating kwento, ang patutunguhan neto ay pinatahimik si Secretary Cabral. Sa tingin ko, yan din po ang reaction, yan din po ang nakikitang anggulo ng maraming kababayan natin. Kung naalala niyo po, ang pinakasusi or etong si Cabral ang naging susi sa 51 billion budget ni Pulong na kamakailan nga ay kinumpirma po na itong DPWH official na ito na si Cabral. Ayan. Ang sinasabi, syempre, sa una, wala namang irregularities daw itong 51 billion. Kung ganon, na walang irregularities, o di mas madaling paimbestigahan kung lahat ng proyektong ito ay pawang katotohanan, existing. Siya yung nag-confirm ng 51 billion insertions ni Pulong sa Davao City. Ito daw yung pinakamalaki na halaga ng nakurakot kung sakali sa issue ng flood control. Kaya eto, ano nangyari? Si Pulong hindi sumipot nang ipinatawag siya ng ICI. Mukhang may tinatago daw. Halatang may itinatago. Kaya ano ang dapat gawin? Bottom line, dapat kasuhan. Pero napakadali lang ayon kay former Senator Antonio Trillanes. Kunin sa DPWH ang bawat contract na bumubuo ng 51 billion peso insertions ni Pulong. Natural lamang na sila ay may record between 2019 to 2022. Tapos yun, tignan kung yung mga projects na yan ay nabayaran, kung yung mga contractors na nakapirma sa mga contract ay existing, sila ba ay pwedeng ipatawag, samahan ang contractors at district engineer sa Davao City para ituro kung saan yung mga proyektong ito, saan yung mga location ng mga projects na ito. Tapos i-check kung totoo ba, existing ba, ghost project ba, substandard ba ang mga proyekto, at kung ano man ang kahinatnan neto, kasuhan si Pulong Duterte. Sa tingin ko, kahit hindi siya umattend dito sa ICI, sa tingin ko, doon at doon pa rin patutungo ang investigasyon. Ang ginagawang ito ng ICI, tatargetin at matatarget pa rin kung sino yung mga pinakamalalaking halaga ang nakurakot.